Marahay na aldaw sa Indo Kapos. Kami po ang Group 1 kan BSMB2A sa signaturang Jack 6. Ako po si Chris Jane Avila. Kaiba ko sinda Autor Tricia, Alegre Angelo, Abestroleo Mark, asin sa Mudyo Munet. Ngunyan, ipapailing mi sa Indo ang samuyang ginibong dokumentaryo na naglalayong maghatod nin kaaraman, inspirasyon, asin pag-intindi sa samuyang paksa. Hangad mi na mas magustuhan asin mi manodan kamo sa samuyang presentasyon. Ang babayeng gerilya kan Leyte. Sa madiklom na bahin kan kasaysayan kan Pilipinas, may mga pangyayaring pano nin kasakitan, kagadanan, asin pakikibaka. Kan panahon kan ikaduwang gerang pangkinakban, sinakop kan mga Hapon ang satuyang nasyon. Dakol ang nag-agom nin gutom, kahadetan, asin pagkawara nin pamilya. Ang mga banwaan naging lugar nin takot asin pag-antos. Pero sa tunga kan karibukan, may mga taong naging ilaw nin paglaom para sa bayan. Sa isla kan Leyte, may sarong babayi na nagpahiling nin kakaibang kusog asin kapanganahan. Day siya sundalo, day man siya politiko, siya sarong simpleng maestra na nagtutukdo sa iyang mga estudyante asin namumuhay nin payapa sa nakaidto. Ipinangaki siya sa Leyte kan taong 1906. Pero kan nag-abot ang gera, pinili niyang lumaban para sa libertad kan Pilipinas. Siya si Nieves Fernandez, ang babayeng gerilya kan Leyte. Bago pa man mag-abot ang gera, simple ang buhay ni Nieves Fernandez. Sarong maestra sa Leyte, bistado siya bilang mabuot, mahigos asin mapagpadangat sa iyang mga estudyante. Kan panahon siya igwang dedikasyon sa pagtukdo asin paggiya sa kaakian na sinda mapamaray. Sa tuninong na banwaan, normal ang buhay kan mga tao. May mga aki na nag-aadal, mga magurang na nagtatrabaho, asin mga pamilyang nagkakasaro sa harong. Pero ang katuninungan, day nagluwas nin marahay. Kan taong 1941, nag-abot ang mga sundalong Hapon sa Pilipinas. Dikit-dikit ang mga pagsakop sa nagkakaibang lugar. Asin hasta sa Leyte, inabot ang gera. Ang mga tao na pano nin takot, dakol ang pinasakitan, ginadan, asin nawaran nin harong asin pamilya. Nakahiling si Nieves sa grabing sinasapong sitwasyon kan mga inosenteng tao. Kada aldaw, mas lalong nagiging magabat ang buhay sa idalom kan pananakop kan mga Hapon. Dain niya kinayang magtukol sana habang ang sa iyang banwaan pigigibuan kan mga mananakop ni maraot. Dahil sa iyang pagkamuot sa bayan, nagdesisyon si Nieves Fernandez na maging kabayin kan kilosang gerilya sa Leyte. Maski babae siya, day siya nagduwa-duwa na kumapot nin armas asin mag-atubang nin peligro. Nagtipon siya nin mga boluntaryo, mga kalalakihan asin kababaihan na handang maglaban para sa kalayaan. Nagtukdo siya nin paggamit nin armas, pagplano nin pag-atake, asin mga taktika tanganing dai basta madakop kan mga Hapon. Ang kabukidan kan Leyte, naging taguan kan mga gerilya. Duman sinda nagpaplano nin mga misyon asin nag-aandam sa mga pag-atake kontra sa mga sundalong Hapon. Dai lamang leader si Nieves Fernandez. Siya mismo nakibakbakan, kaibakan sa iyang mga kaibahan. Bistado siya bilang maurag asin matalino sa gera. Sinasabi kan iba na dakol siyang operasyon na naging matagumpay dahil sa iyang maayos na pagpaplano.
May mga pagkakataon na ginagamit ninda ang kaaraman sa kabukidan tanganing malito ang mga Hapon. Paagi sa mga gerilya, dakol na sundalong kaiwal ang napaluya asin dakol naman na sibilyan ang natabangan. Ang pangaran ni Nieves Fernandez nagtuga nin paglawom sa mga tao sa Leyte. Naging simbolo siya nin resistensya asin kapanganahan kan mga tao. Sa panahon na kadaklan kan mga sundalo, iyo ang mga lalaki. Pinatunayan ni Nieves Fernandez na ang kababaihan kaya man maging lider asin mandirigma para sa bayan. Daihad lang ang pagiging babayi para ipaglaban ang bayan. Naging inspirasyon siya sa dakol na Pilipino, lalo na sa mga kababaihan. Ipinahiling niya na ang tunay na kusog bako sa nasa pisikal na pwersa kundi na nasa determinasyon, asin sa pagkamuot sa nasyon. Kan matapos ang ikaduwang gerang pangkinaaban, luway-luway nagbalik ang katuninungan sa Pilipinas. Pero ang mga sakripisyo kan mga bayani, dai nalimtan. Nabisto si Nieves Fernandez bilang sarong bayani kan Leyte. Ang sa iyang kontribusyon sa paglaban kontra sa mga Hapon, naging kabahayi kan kasaysayan kan Pilipinas. Dakol ang huminanga sa iyang kapanganahan asin dedikasyon sa bayan. Siya dakulang natabang sa Pilipinas sa paagi kan pagiging simbolo kan pagiging makusog asin may pagkamuot sa sabayan. Hasta ngunyan, ang istorya ni Nieves Fernandez nagpapagirumdum sa to na ang pagiging bayani dai nasusukol sa edad, kasarian o posisyon sa buhay. Ang tunay na bayani iyo ang tao na handang magsakripisyo asin lumaban para sa tama. Sa panahon nin kahaditan, nagpahiling si Nieves Fernandez nin kakaibang kusog asin paglaom sa iyang bayan. Ang sa iyang buhay asin kabayanihan mapapapirming inspirasyon sa gabos na henerasyon nin mga Pilipino. Siya si Nieves Fernandez, ang babaying gerilya kan Leyte.